Grabe na ito San Antonio Spurs katatakutan next season dahil sa bagong Big 3 nila. Pero bago yan kinumpirma naman ni JJ Redick ang theory na biglang gagaling ang mga players upang labanan lang daw ang kanilang kupunan. 86% nga daw ang availability ng mga kalaban ng Lakers ngayong taon sa kanila, na siyang nangunguna nga daw ito sa liga. At kanina nga lang mga idol matapos ang 6 na laro na pagkawala ni Ja Morant sa kanilang kupunan. Ay official na nga itong naglaro kanina laban sa Lakers. Pero inaasahan na nga ito ni JJ Redick at sanay na nga daw ito na may bumabalik na player mula sa injury para labanan lang sila. Example na nga lang mga idol ay sa naging laban ng Lakers sa Clippers. Ay biglang bumalik si Norman Powell kahit hindi pa ito totally 100% para lang labanan ang Lakers. Habang si Donte DiVincenzo naman ng Minnesota Timberwolves ay hindi nakapaglaro ng 43 games dahil sa injury. Pero sa naging laban ng Timberwolves sa Lakers ay bigla na lang itong naglaro. Ang theory nga dito ng mga fans at ni JJ Redick ay dahil ito sa Lakers na isa sa pinakasikat na kupunan sa NBA. Pagkakataon na rin kasi ito para sila ay magpakitang gilas habang maraming nanonood. Lalo at makakaharap lang naman nila ang mga sikat at nagpapataas ngayon ng ratings at views ng NBA na sila LeBron James at Luka Doncic. Kaya ito ang dahilan kung bakit gusto ng mga kalaban na maglaro kapag Los Angeles Lakers ang kanilang makakaharap. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo dito? Samantalang malapit na magsimula ang playoff sa NBA. Nagsisilabasa na ang malalakas na teams baka isa na ang mga kupunan nyo sa mga nagsisimula ng umarangkada. Kaya maganda ngayon na pumili ng team na tatamaan at kung tama ang pili mo ay jackpot ka. Madali lang naman sumipat ngayon lalo at marami sa ngayon ang malalakas na kupunan. Kaya alam nyo na ito mga idol na sa comment section ng ating link. Maganda pa naman ngayon ang mga maglalaban. Samantalang grabe lalong lumakas ngayon ang Dallas Mavericks dahil kay Anthony Davis. 4-0 na ang kanyang record kapag naglalaro siya kasama ng Dallas. Kanina nga lang ay tinalo nila ang Chicago Bulls sa score na 120-119. Kamuntikan pa ngang maulit yung ginawa ng Bulls sa Lakers. Buti 4 ang lamang ng Dallas kundi may pag-asa pang manalo ang Bulls dahil sa 3-point shot ni Nikola Vucevic. Pertido pa kay Anthony Davis na ka-minutes restrictions pa nga ito pero malaki ang impact niya sa kanilang kupunan. Sa loob kasi ng 30 minutes of playing time ay nakagawa si Anthony Davis ng 18.7 rebounds, 5 assists, 1 steal at 2 blocks. Dahil sa panalo ng Dallas Mavericks umangat na tuloy sila sa pang number 9 seed sa Western Conference ahead na sila ng isang panalo laban sa Sacramento Kings. May 7 laro pa nga na natitira ang Dallas Mavericks at sunod naman nilang makakalaban sa kanilang home court ay ang Brooklyn Nets. Pero ang aabangan talaga dito ay ang laban ng Dallas sa April 10 versus Los Angeles Lakers, ang former team ni Davis. Kaya kabang-abang talaga ito na sagupaan ng Dallas at Lakers. Samantalang nakakatakot naman ang San Antonio Spurs next season kapag nangyari ang trade na ito. Ayon kasi sa report ni Brett Siegel ng Clutch Points, ang San Antonio Spurs daw ay maaaring targetin si Kevin Durant para bumuo sila ng Big 3 kasama sila De'Aaron Fox at Victor Wembanyama. Lalo at ayon din sa ilang tauhan ng liga, may bulong-bulungan tungkol sa posibilidad na subukan ng Spurs na makuha si Kevin Durant. At bumuo sila ng pinakamahusay na offensive trio sa liga kasama nga daw sila Fox at Wembanyama. Pero mga idol, para makuha ng San Antonio Spurs si Kevin Durant, ay kailangan nilang ibigay ang ilan sa kanilang mga key players at first round picks. Na dito ay kailangan nilang bitawan si Devin Vassell, isang batang two-way wing na may mataas na potential. Jeremy Sohan, isang versatile na defender na may upside sa playmaking. Kasama din si Doug McDermott para sa salary matching. Habang kailangan din ibigay ng San Antonio Spurs ang kanilang 2025 at 2027 unprotected first round picks. Panigurado na papayag dito ang Phoenix Suns dahil makakakuha sila ng young talent kana Devin Vassell at Jeremy Sohan bilang core pieces para sa hinaharap. Tapos may 2 pang first round picks para sa kanilang rebuild at future trades. Lalo at mabibigyan nila ng mas malaking papel si Devin Booker bilang primary superstar nila. Para naman sa San Antonio Spurs, ay magkakaroon sila ng elite na scoring trio sa likod nila Kevin Durant, De'Aaron Fox at Victor Wembanyama. Mas mapapadali nga ang pagdevelop ni Wemby dahil may isang veteranong tulad ni Kevin Durant. Higit sa lahat ay mas mapapabilis ang pagiging championship contender ng kanilang kupunan. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa trade idea na ito?